Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. At narito naman po ako at magla-live na isang request ng ating mga kapatid, ng ating masugid na taga-subaybay at sumusuporta sa aking video na siya ay nagtatahak ng lihim. Ang kaibigan nating nagtatahak ng lihim na karunungan sapagkat siya po ay isang baguhan pa lamang sa larangan ng espiritual. Ang tanong niya po sa akin kung ano-ano daw po ang mga gamit o kasangkapan na dapat gagamitin kung tayo ay magdidibosyon. Ito po mga kapatid, aking tatalakayin ang aking sekreto. Ayan, at bago po ako magsisimula ay binabati ko po ng magandang gabi ang lahat ng nanonood sa aking video ito. At sa manonood at nanonood ng aking video, at kung nagustuhan po ninyo ang aking video na aking tatalakayin ngayong gabi ay paki-share na lang po at para makatulong sa mga bagong interesado sa nagtatahak ng lihim ng karunungan. Marami po, may mga kagamitan din po mga kapatid na dapat ihanda kung tayo ay na magdidibosyon. Unang-una po mga kapatid ay tinatawag na ilalatag po natin ang ating magamit sa ating lamesa. Yan. At maghanda po tayo ng isang basong tubig. Yan. 3 kandila, tsaka incense stick na 7. Yan po. At mga at ang mga gamit at respiko. Ang unang-una po mga kapatid ay handa ninyo ay 3 kandila sapagkat ang 3 kandila po ay sumisimbolo po ng ating pagdarasal sapagkat ang ating ninadalangin ay didiretso po sa ating Ama na nasa langit at sa mga anghel de la guardia na inyong dinadibusyonan o tinatawag sapagkat po ang kandilang iyan na 3 pirasong kandila, yan po ay tinatawag nating antena. Yan po kumbaga po sa kandila ng 3 kandila na yan, ayan po ang kumbaga sa cellphone, ang 3 kandila na nakatirik na yan, yan po ang ang antena natin para tayo ay dinggin ng ating Panginoon sapagkat yan po ay sumisimbolo ng liwanag. Didinggin niya po ang ating mga panalangin dahil po sa 3 kandila. Yan. 3 kandila yung aking inanda pag ako ay nagdidibosyon. Araw-araw po yan, araw at gabi. Pangalawa po ay ang incense stick. Ang incense stick po mga kapatid, iyan po ay nag-a-attract ng inyong mga tinatawag na espiritu upang sila ay sa inyong palibot at sila ay nagbabantay. Ang incense stick po ay nakadepende po sa patungkol kung inyong papatungkulon ng papalayasin ng mga espiritu o tinatawag o meron kayong uutusan. Yan po ang pamamaraan dyan sa incense stick. Parang insenso at kamangyan din po yan. Dahil po mas maganda kung incense stick po. Ito po ang tinatawag na incense stick at bumibili po ako. Yan. Ito po ay ginamit ko at itinapi ko dati nung ako ay natake ng isang mambabarang. Ito. Natake po ako ng isang mambabarang dati at nahulog po ang mga insekto na pinalipad at utusan nila at ako'y pintala. 2 pong klase ito mga kapatid. Itong dilaw saka pula. Ito po mga kapatid ay in-sponsor ko to sa akin dati. Binili ko ng aking pasyente dati nung ginamot ko siya. Yan po ang mga kailangan. At ang pagdadasal po at ang pagdidibosyon ay itong pamamaraan niya mga kapatid. Kunyari ito ay gamit dasal ng trispiko. Hahawakan po ninyo yan sa kanang kamay habang inuusal po ninyo ang orasyon o dasal. Sabay iihi po ninyo ng pakulos na 3 beses. 3 beses din po sa tubig na 1 basong tubig at saka 3 beses din sa katawan para para ikaw ay protektahan ng iyong mga gamit sa kapanganiban at sa digmaan sa espiritual. Yan po ang dapat dyan. At yan lang ang aking technique. At mas maganda din po na kumpleto. Incense stick, kandila na puti 3 piraso,
at tsaka isang basong tubig habang kayo ay nagdadasal ng inyong pangdedebosyon. Yan, at ang unang-una po, bago po kayo sumambit ng inyong orasyon tulad ng mga poder, bakod, ganito kasi mga kapatid, uunahin po ninyo ang tinatawag na Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya at luwalhati. Apat, isusunod po ninyo ang tinatawag na paglilinis ng sarili tulad ng Anima Christi at saka yung panawag ng Espiritu Santo at panalangin sa Espiritu Santo. Tsaka isusunod na po ninyo ang inyong mga pangdepensa sa katawan tulad ng pagbibihis ng kasuotang makalangit at liwanag na walang kapara. Marami po yan na mga pangdepensa sa ating katawan at liwanag na nakapulupot sa ating katawan at damit na pangdigma sa spiritual. Marami po yan. Unang-una din po ang sasambitin ninyo. Hindi po gagana yan pag wala po tayong dasal na Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya at luwalhati. Kaya dapat panatilihin natin ang tamang proseso sa pagdedebosyon, araw man at gabi, pagising at bago matulog. Yan po ang inyong gagawin at huwag po kayong magsawang palakasin ang inyong depensa sa spiritual at physical na na labanan sa spiritual tulad ng kumbati spiritual, at maging matyaga po kayo sa pagdadasal para mas lalo kayong lumakas. Yan po ang aking lang sa inyo na dapat nating panatilihin na maging malakas ang ating depensa spiritual, physical, at ang ating mga gamit panatilihin natin na magiging kargado ito sa ating sa dasal at debosyon. Ayan, sa lahat ng mga gamit niyo sa katawan, mapahabak man umutya. At talagang ramdam ko mga kapatid ang init pag hinawakan ko ang aking gamit ay init sapagkat kargado po ito ng dasal umaga at gabi. Ito ay isa sa pinakatangan kong gamit, ang Trispico Roma, sapagkat ito ay talagang pag ipinapakwintas ko to sa taong may sapi ay talagang nagwawala po ang taong sinasapian. Yan po sa mga magpapagamot po sa akin ng mga tao, may mga spiritual na karamdaman tulad ng taong nakulam, nabarang, napalipad hangin, at mga nagayuma, yan, at mga sinumpa na mga taong may galit sa kanila ay mag-PM lang kayo sa akin at isisend ko sa inyo ang location kung saan ako naroon at po mga kapatid, at gagamutin po natin yan. Yan, sa mga nagtatanong po kung naniningil ako naniningil ako ng mga sa paggagamot, ay aking masasagot lang po ay hindi po ako naniningil mga kapatid. Conforme lang po sa inyong bukal sa puso na donasyon sa akin ay tinatanggap ko po yan. Ngunit ang mga kailangan na ilalapat sa ating pasyente tulad ng mga gamit o pangontra ay talagang naniningil ako dyan sapagkat gastos ko po ang mga sangkap, yan, ang mga orasyong isinusulat, at ang pagpapatahi ay gastos ko rin po yan lahat, kaya naniningil po talaga. Pero pag sa gamutan po mga kapatid ay hindi po ako naniningil sapagkat donasyon lang ang aking hinihingi. Ayan, at hanggang dito na lang. Yan, sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan, at kung gusto po ninyo mag-avail o magpagawa sa akin ng aklat ng debosyon at aklat ng kumbati spiritual, mag-PM lamang po kayo sa akin. At ang pagpapagawa niyan mga kapatid ay ganito yan. Natin kasi sa kakilala ko nagpapagawa ng aklat, at sa mga Miyerkules po ninyo ihulog sa akin ang payment para ibabayad ko doon. Tsaka pag nagawa na yung aklat, pagkalinggo ipapadala niya sa akin. Dadating dito 2 o 3 days, tsaka ipapadala ko sa inyo sa LBC.
Ayan po ang aking sa inyo, ang aking isasabihin sa mag-aabilang o magpapagawa ng aklat. Hayaan nyo mga kapatid, hindi po ako scammer. Hintayin nyo lang po sapagkat marami pong order yung aking kaibigan na nagpapagawa ng aklat, at i-ano niya lang po. At kumpleto po yun mga kapatid, at yun po isa po dyan ang mga aklat na dinidebosyon ko ay ang aklat ng debosyon at aklat ng kumbati espiritual. Naandun po lahat ng pamarusa. Kaya po magdidebosyon lang po kayo, at magdidebosyon na lang po kayo, hindi na po kayo magsusulat at nakasalansan na yun. At kung sakaling kayo ay manggagamot sa spiritual tulad ng handa na kayo, ubuo na inyong loob, ay meron dong aklat na kumbati spiritual, meron na dong mga panawag, mga pamarusa. Ayan, at kung magustuhan ninyo ang aking video ito, ay lang po, paki-share na lang. At marami pa ang tayong matutulungang mga taong nais sumingi ng tulong sa atin, ay tutulungan po natin sa abot ng aking makakaya. Sa mga naniniwala lamang po, kung hindi po naniniwala, hindi po namin kayo pinipilit sapagkat nasa sa inyo naman po yan, at kung ano ang inyong paniniwala ay nirerespeto po namin. Ngunit pa yung mga paniniwala namin ay at inyong binastos o ininsulto kami, ay iba na pong usapan yun mga kapatid. Hindi po kami papayag doon sapagkat lahat tayong mga tao may paniniwala at prinsipyo. Wag lang tayo manlait o wag lang tayo manglait o mangapak ng ating kapwa, sapagkat di natin alam mga kapatid, ang inyong mga nilalait ay merong alam pala sa mga kapatid, ay di natin alam kung ang ating mga nakakaharap kung sino yung mga yan. At natin mga kapatid, panatilihin natin ang pagpapakumbaba lang tayo, at hayaan lang natin ang mga taong naninira at mga inggit-inggit dyan sa ating paligid, sapagkat wala po tayong mapapala kung yan ay papatulan natin. At hanggang dyan na lang. God bless us all mga kapatid. Ayan, sa gustong mag-avail ng aklat ay mag-PM lamang po kayo at pag-usapan natin yan.